President, first to interpolate is the distinguished gentleman from the great province of Isabela and Davao, no other than Senator Raffy Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Raffy Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Actually, this is a manifestation of support, and then later on, if the good senator from San Juan will yield to a couple of interpolations. Yes, certainly. And you from our my kababayan from Isabela. Thank you, sir. Mr. President, I would like to thank our good Deputy Majority Leader, Senator J.V. Ejercito, for championing the promise of the Universal Health Care Law and for supporting the sustainability of zero-balance billing. Healthcare in the Philippines remains financially inaccessible to many Filipinos despite the passage of the Universal Health Care Law. Patients still suffer from systematic delays, out-of-pocket costs, and reliance on guarantee letters o yung tinatawag na GL to secure urgent hospitalization. This practice undermines the constitutional guarantee that health is a right, not a privilege. In 2024, out-of-pocket payments by household accounted for 42.7% of the country's current health expenditure. According to the Philippine Statistics Authority, this shows that Filipino households are still burdened with nearly half the cost of healthcare, often paying cash or borrowing money to cover inpatient expenses kahit miyembro na sila ng PhilHealth. Mas nakakaalarma, maraming hindi kayang bayaran ng kanilang hospital bills kaya umaasa na lamang sila sa mga GLs mula sa mga halal na opisyal o kaya sa PCSO o DSWD. Sa kabilang banda, nakakatanggap po kami ng mga reklamo na may mga ospital na tumatanggi sa mga GL dahil sa matagal na pagproseso ng bayad sa kanila. Mr. President, these are the challenges that our people face every day. Thousands of Filipinos walk into hospitals with a sick parent, child, or sibling, only to realize that to afford the treatment, they will have to knock on the doors of different agencies. Bakit kailangan pang magmakaawa ang isang pamilya ng pasyenteng walang pangbayad ng bill sa ospital sa iba't ibang munisipyo upang makalabas lang ang kanilang mahal sa buhay? Ito ay isang nakakalungkot na realidad. These patients are not asking for VIP treatment. They are simply trying to survive. Kailangan natin silang tulungan. The resources already exist. The public has contributed through taxes and monthly PhilHealth premiums. What is lacking is the efficient disbursement of funds and the political will to eliminate middlemen in our access to healthcare system. Muli, buong aking suporta kay Senator J.V. dahil karapatan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng access sa healthcare at sa sistema na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. And having said that, Mr. President, will the good senator from San Juan yield to some questions? Yes, certainly. First of all, I'd like to thank Senator Tulfo for your support. Alam ko na po na marami pong dumudulog sa inyong mga programa na talagang napakabigat, no? Kapag health expenses o medical bills. Kaya alam ko po na ramdam niyo ang hirap na dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakaroon ng kamag-anak o kung sila mismo nagkakasakit. And I thank you for your support. So any questions will be much welcome, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, sa inyong palagay, paano po ay natin maisaayos ang sistema ng GL? Kasi sa aking experience, base po sa mga nagreklamo sa akin, marami ng mga ospital ang ayaw tumanggap ng GL dahil napakabagal daw po ng pagbayad. Hindi sila nagbabayad agad-agad, kaya yung mga ospital hindi na tumatanggap ng GL. Ano sa tingin nyo, Mr. President, ang magandang sistemang pwedeng ilatag nang sa gayon mapapabilis yung proseso ng pagbayad ng DOH sa mga ospital na tumatanggap ng GL? Or
Sa tingin niyo kaya, Mr. President, kung hindi maisiayos ng DOH ang billing system nila, i-abolish na itong GL at ibigay na lang yung budget ng GL sa PhilHealth kasi zero billing na tayo lang sa gayon, hindi na kailangan pang pupunta yung mga pasyenteng mahihirap sa mga politiko, kakatok sa mga pinto ng mga politiko para humingi ng GL. Ano sa palagay niyo po, Mr. President? Totoo po yan. Alam niyo po, ang gusto ko sana natin nung binabalangkas ng Universal Healthcare Act ay diretso na, no, nasa mga ospital na pag meron pong pasyente ay hindi na sila problema. Pero in reality, Mr. President, totoo kayo, itong GL o guarantee letter, kahit papano, sa ngayon ay marami talaga natutulungan pa. Ito nakakalungkot dahil po sa red tape o sa mga proseso na minsan ay nagkakaroon ng problema at may ibang hindi pa natatanggap. Pero nagsalita rin Pangulo na hopefully itong sa kanyang bagong e-gov app, no, sana po mas maging makatulong po ito para itong mga humihingi ng guarantee letters o medical assistance ay maging mas efficient, no, sa Mr. President. Pero tama po kayo, I share with you yung inyo pong concern dahil itong guarantee letter kahit paano, kahit na ito yung nanggagaling sa ibang mga officials, ay kahit paano diretso nakakatulong kaagad sa ating mga kababayan. Kaya nga siguro itong darating na budget season, budget hearings ay dapat ma-resolve ito ng Department of Health at iba pang mga ahensya na may kinalaman po sa processing po ng guarantee letters, Mr. President. Yes, my second to the last question, Mr. President. Since yung problema talaga ng mga ospital ay sapagkat mabagal magbayad yung DOH, meaning itong DOH naipit yung mga accounts payable sa mga ospital, even sa mga doctors. Hindi kaya maganda, Mr. President, kung mag-hire na lang ang gobyerno, i-outsource na lang yung billing, mag-hire ng expert billing processing provider na ang kanilang expertise talaga ay yung magbusisi ng mga medical bills at kung dapat babayaran ito at kung magkano yung angkop na babayaran sa nasabing services na provided ng hospital. Versus sa ngayon po kasi, DOH po ang nagpo-process ng bills na pinapadala ng ospital. And more often than not, palagi ibinabalik, yun ang binibigyan ng rason ng ospital, ang kanilang bills, ang billings nila, despite the fact na kompleto naman sa documentations, at ang palaging palusot o sinasabi, kulang sa documents, they go back and forth. So sa palagay niyo, Mr. President, mas okay ba siguro kung mag-hire na lang tayo ng mga expert na mga billing processing provider na mag-process ng bills versus itong mga DOH na wala naman sigurong sapat na training sa pag-process ng mga bills? Before Senator JV answers that question, the chair would like to ask Senator Rafi, are you referring to the government-owned hospitals like Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney? Are you referring What to I'm referring to, Mr. President, kapag yung GL ibinigay sa pasyente, and then yung pasyente gagamitin yon sa kung saan man siyang ospital na confine. Yeah, anong hospital? Government hospital? Government hospitals mostly, and even not government hospital because yung GL naman tinatanggap din sa mga private hospitals. Yes. Yung GL naman, ang sa private hospitals lang, ang sa pagkakalam ko, dumadaan sa DSWD, not sa DOH. Pero yung may Through AIX. through AIX. Yes. Pero ang marami kasi mga ospital ngayon, Mr. President, na tumatanggi ng tumanggap ng GL at private hospitals. You're referring to the government I'm referring to private hospitals na dahil private. tumatanggap sila. Yes, private. And then may mga private hospitals na ang kanilang binibigay na reason kung bakit tinaasan nila yung kanilang singil, kung minsan hindi na makatarungan, ang rason nila para kasi mabagal magbayad yung I agree. DOH. So para ma-offset yung haba ng panahon
kaysa naman nag-aantay sila ng bayad, yung habang panahon na hindi sila babayaran, inaabot ng siyam-siyam, at least mataas-taas yung singil nila para makabawi naman sila. Thank you, Senator Tulfo. Senator JV, Mr. President, probably we could explore that. No? Pwede ho siguro nating itanong ito sa budget hearing sa DOH kung yung posibilidad na anong nangyayari kasi, Mr. President, nagkakaroon na rin bureaucratic naiipit, no? Itong mga pag-release ng pondo, for example, sa MAIP, sa guarantee letters, na naiipit siya sa bureaucratic red tape minsan, na tama kayo, no, Mr. President, si Senator Tulfo, siguro, yung mga pasyente, pag nandun na po sa ospital, hindi na po pwedeng mag-antay ng matagal dahil kailangan na nila kaagad yung pondo. Nangyayari sa atin talagang sa nabanggit ko nagiging problema yung bureaucratic red tape minsan ilang buwan na bago ma-release na kung kailan tapos na, no? Nakagawa na ng paraan na nakapangutang na. So yan yung mga kung kung ito'y mas magiging efficient yung po inyong minumungkahi na magkaroon ng third party para po tignan at maging siya po yung maging mga siwat umayos dito sa mga applications para sa guarantee letters at iba pang assistance ay pwede ho rin natin sigurong tignan at pag-aralan lalong-lalo na sa darating na budget hearings ay itanong sa DOH yung posibilidad. That's all, Mr. President. Thank you very much, Mr. Thank you, President. Senator Tulfo. Senator